Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Samantala, ipinatutupad ang no-sale policy sa ilang bahagi ng Bicol bilang pag-iingat sa bagyong Egay. Suspendido na rin ang biyahe ng halos lahat ng pantalan doon. Live mula sa Caramoan, Camarines Sur, may unang balita si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Susan, sa latest update ng Pag-asa, Signal Number 1, ang probinsya ng Catanduanes at iba pang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Nakataas pa rin ng gale warning kaya hindi pa rin pinapayagan ang paglalayag maging ang biyahe ng mga roro sa rehiyon. Dahil sa banta ng bagyong Egay, nagsuspende ng biyahe ang halos lahat ng pantalan sa Bicol Region. Matapos kasing itaas ang storm signal sa ilang lugar sa rehiyon, agad na nagpatupad ng no-sale policy ang Philippine Coast Guard. Ilan sa apektado ang mga pasahero sa Tabaco Port sa Tabaco City, Albay na patungo sa probinsya ng Catanduanes. Sa bayan naman ng Caramoan sa Camarines Sur, bagamat may ipinatupad ng no-sale policy ang Philippine Coast Guard, ilang biyahero pa rin sa Bicol Port ang nagpumilit na makatawid sa kanilang islang sitio at barangay. Ayon kay Kapitan Antonio ng Barangay Bicol, mga nagpapasundo lang sa mga bangkang galing sa tatawiring isla ang umalis ng pantalan. Sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, ilang biyahero na patungo naman sa Masbate ang na-stranded din sa pantalan. Kaya ang ilang pasahero maghihintay na lamang daw na bumalik sa normal ang biyahe. Susan, sa consolidated report ng Office of Civil Defense Bicol, mahigit 5,000 ang stranded passengers at nasa 1,000 naman ang rolling cargos na hindi nakabiyahe sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region. Susan? Maraming salamat, Jessica Calinog. Nakataas ang storm surge warning sa 15 bayan sa Cagayan kaya naka-alerto ang mga residente roon na malapit sa baybayin. Live mula sa Cagayan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine, kumusta dyan? Susan, ramdam na dito sa probinsya ng Cagayan ang epekto ni Bagyong Egay. Sa katunayan, dito sa aming kinaroroonan sa bayan ng Santa Ana ay ramdam na ang malakas na hangin. Gabi nang maranasan ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Cagayan na epekto ng Bagyong Egay. Kasunod nito, unti-unti ring tumaas ang alon sa baybayin. Naglabas din ng abiso ang Pag-asa kaugnay sa banta ng storm surge. Ang ginagawa na ng Coast Guard dyan, ma'am, is lahat ng mga communities natin dito sa may shoreline is hanggat maaari, inabisuhan na natin at pinapalikas na. Nakataas ang storm surge warning sa 15 bayan sa Cagayan, kabilang dito ang Santa Ana. Tinatayang aabot sa 2 hanggang 3 metro ang inaasahang taas ng alon sa baybayin. Sa kabila ng storm surge advisory at panawagan ng preemptive evacuation, hindi pa rin lumikas ang mga residente sa Barangay Palawig. Sanay na raw sila sa tuwing may bagyo sa kanilang lugar. Hindi naman maalon na malalaki yung alon, ma'am. Dito pa lang muna kami, ma'am. Wala pa naman po, ma'am, anong tiyempo. Matataas na alon. Round the clock ang monitoring ng PCG sa mga coastal municipality. Nakatutok din sila sa mga bayan na may banta ng flash flood at landslide. Panawagan nila sa mga residente makinig sa paalala at abiso lalo pat seryoso ang banta ni Bagyong Egay sa probinsya. Susan, sa mga oras nga na ito dito sa bayan ng Santa Ana ay pabugso-bugso pa lang yung na-experience na pag-ulan. Naka-standby ang mga rescue personnel mula sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, ganon din sa PDRRMO in case na may mga residenteng kailangang ilikas, partikular, Susan, sa mga coastal area. Samantala, epektibo ngayong araw ang implementasyon ng liquor ban sa buong probinsya ng Cagayan. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Susana. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ibinida ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na matatag pa rin ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pagsubok. Nagbabala rin ang Pangulo sa mga agricultural smuggler. Ang iba pang tinalakay ng Pangulo sa kanyang SONA sa aking unang balita. Pinakamalaking problema ang kinaharap ng bansa ang inflation o pagmahal ng mga bilihin ayon sa Pangulo.
Para matugunan ito, may mga polisiya at estratehiya na inulusad ng gobyerno, kabilang ang pagbukas ng Kadiwa stores. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sabi pa ng Pangulo, ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay ang mga smuggler at hoarder na nagmamanipula umano sa presyo ng agricultural products. Hinahabol at ihaabla natin sila. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Sa gitna naman ng hamon ng El Nino, naglaan ng gobyerno ng 14.6 billion pesos para sa water supply projects. Ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig. At kasunod ang pagtatatag ng Water Resource Management Office, nakipag-ugnayan na rin daw ang Pangulo sa Kongreso para sa pagbuo ng isang kagawaran na tututok sa pagtiyak ng sapat na supply ng tubig. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na konektado ng supply ng mga kuryente ng Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin daw ng kanyang gobyerno ang 100% electrification sa katapusan ng kanyang termino. We are conducting a performance review of the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Muli rin kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng infrastruktura sa pagpapalago ng ekonomiya. Kaya mananatili raw sa 5 hanggang 6% ng GDP o Gross Domestic Product ng bansa ang ilalaan para sa infrastructure projects. Malaki raw may tutulong ng Maharlika Investment Fund sa pagpondo ng mga proyekto at paniniguro ng Pangulo. Protektado ang pera ng taong bayan dito. In pooling a small fraction of the considerable but underutilized government funds, the funds shall be used to make high-impact and profitable investments, such as the Build Better More program. The gains from the fund shall be reinvested into the country's economic well-being. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone. Tiniyak din ng Pangulo na hindi gagalawin ng Social Security at Public Health Insurance sa publiko. Ang pensyon naman ng military at uniform personnel, layon daw gawing fully functional at financially sustainable. We are once again working closely with Congress to ease the transition from the old system to the new one, so as to be able to guarantee that no effects are felt by those in the uniformed services. Kanselado ang mga biyahe ng bus mula Parañaque Integrated Terminal Exchange na tatawid ng dagat. Stranded tuloy ang ilang pasahero na sa PITX na nagpalipas po ng magdamag. At yan ang unang balita live ni Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Maraming pasahero pa rin ang nagbakasakali na makakabiyahe sa kabila ng anunsyo ng PITX na kanselado muna yung mga biyahe ng bus na tatawid ng dagat dahil sa bagyong Egay. 3 taong overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, si Ramon, at ngayon lang uuwi sa kanyang probinsya sa Surigao. Kaya naman sabik na siyang makita ang kanyang pamilya. Pero bahagyang na-extend ang kanyang pangungulila dahil hindi pa siya makabiyahe. Kanselado kasi lahat ng biyahe ng bus na tatawid ng dagat dito sa PITX dahil sa bagyong Egay. Siyempre nakakalungkot. Galing sa ibang bansa, tapos excited umuwi, tapos biglang cancel dahil sa bagyo. Kahapon pa raw siya ng tanghali nandito kaya maghahanap na lang daw muna siya ng matutuluyan at susubok ulit bukas kung makakabiyahe na. Si Ernesto naman naudlot ang excitement sa pupuntahang family reunion sa Surigao. Pagdating sa PITX, saka lang daw niya nalaman na kanselado ang biyahe ng bus. Cancel kasi naman sikol mo ang buhay mo, di ba? Oo, may bagyo eh. Kung saan na raw ay nakita niya ng maaga ang advisory. Kailangan sure. Kasi mahirap yung oras, kakain ng oras.
biyahe, pera. Babalik na lang daw muna siya ng Navotas. Sa terminal naman, nagpalipas ng magdamag ang pamilya ni Abigail. Mas hassle daw kung babalik pa sila sa Pililla, Rizal. Kanselado rin kasi ang biyahe nila papunta sa Mindoro. Medyo malungkot kasi surprise po sana eh. Surprise po sana namin yung pag-uwi. Kanino? Sa family po namin. Bakit po? Kasi matagal din po kami hindi nakauwi ng Mindoro. Sa advisory ng PITX, kanselado lahat ng biyahe papuntang Masbate, Catanduanes at Mindoro. Ikan, kanina sa ticket booth number 3, nagpunta tayo bago tayo mag-live. Ayon doon sa dispatcher na nakausap natin, ang siguradong kanselado sa ngayon ay yung mga biyahe pa Mindoro. May mga kababayan tayo, may mga pasahero na may ticket na yung biyaheng pa Visayas, pero yung biyahe nila ay nakadepende pa rin sa lagay ng panahon. Kaya sa mga magpaparebook na mga nakansilang biyahe ay makipag-ugnayan lang daw sa mga bus operator. Live mula rito sa Parañaque City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Binida rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang SONA kahapon ng mga anyay achievement ng kanyang administrasyon, gaya ng mas mabilis na internet speed ng bansa. Tuloy rin daw ang kampanya kontra droga sa bansa kasabay ng pagbibigay babala sa mga masasangkot na law enforcers sa illegal drug trade. Binanggit din ng Pangulong pagbibigay ng mga benepisyo ng mga health worker. May unang balita si JP Soriano. Tayo sa hangarin ng lahat ng Pilipino. May hatid ding magandang balita si Pangulong Marcos sa health workers sa kanyang SONA. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabinbing benepisyo. Para naman sa nasa 14,000 na dating OFW sa Saudi Arabia na di pa nababayaran ng sahod. The Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia himself personally committed to me that the unpaid claims of Filipino workers would now be paid. Nasolusyonan na rin daw ang issue ng deployment sa Saudi. Ibinida rin ng Pangulo na bumilis na ang internet speed sa bansa. As of June of this year, our fixed broadband speed ranks 47th amongst 180 countries. This ranking is 11 places higher than it was last year. Our mobile internet speed is now ranked at 83 out of 142 countries, which is 8 places higher than it was last year. Bibilis pa raw yan sa patuloy na pagpapabuti sa internet infrastructure at pilit aabutin ang mga liblib na lugar. Our national fiber backbone and broadband ng MASA projects will also deliver high connectivity and high-speed internet. We are prioritizing geographically isolated and disadvantaged areas. Patuloy rin ang kampanya kontra droga. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration to curb drug dependence. Hindi lang daw drug syndicates ang hahabulin. Pananagutin din ang anyay law enforcers na dawit sa droga. We will shut down their activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. Sa pagtatapos ng kanyang SONA, ininarawan ng Pangulo ang tingin niyang estado ng bansa, sabay banggit sa kalulunsad lang na brand ng kanyang administrasyon. With this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Hindi muna tuloy ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat dahil sa malalakas na alon dulot na bagyong Egay. Mula Baler, Aurora, may unang balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell?
Susan, sa karagatan nagparamdam ang bagyong Egay rito sa lalawigan ng Aurora, kaya mahigpit na ipinatutupad ang no sailing at no fishing policy. Ang mga nasa coastal areas naman, mahigpit na minomonitor ng otoridad. Halos sumampa na sa mga seawall ang matataas at malalakas na hampas ng alon sa Dipakulaw, Aurora, sa gitna ng bagyong Egay. Dito sa bayan ng Dipakulaw, wala na mga residente ang nangahaspa na maligo sa dagat at wala na rin mga mangingisda ang pumalaot dahil sa naglalakihang alon. Sa tansya ng mga residente at otoridad, aabot sa hanggang 8 metro ang taas ng alon sa dagat, bagay na mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa bayan ng Kasiguran, hindi muna itinuloy ang biyahe ng mga barko at tugboat. Bali, nalaman kasi namin may paparating na bagyo. Tapos temporary shelter kami dito para sa kaligtasan ng mga crew members namin. Ayon sa Philippine Ports Authority sa Kasiguran, kublihan ng mga barko ang lugar tuwing may mga bagyo. Nagsisilbi kasing proteksyon ng bundok ng Sierra Madre na pumapaligid sa lugar. Nakaalerto ang PDRRMO sa lagay ng bagyong Egay. May mga tent na sa mga evacuation center. Anumang oras kasi, posibleng magpatupad ng evacuation dahil sa banta ng storm surge. Pinayuhan ng mga residente sa bayan ng San Luis na maging alisto sa banta ng landslide dahil sa mga pag-ulan. Pag ganyan namang may mga anunsyo na o galing sa Pag-asa, ina-alert na yung mga residente, lalong-lalo na yung nasa coastal area. Susan, sa magdamag nakaranas tayo rito sa lalawigan ng Aurora ng pabugso-bugso hanggang sa malakas na buhos ng ulan. At pinag-iingat naman yung mga motorista sa banta ng pagbaha at landslide. Samantala, ay naman sa PDRRMO, nananatiling bukas sa lahat ng motorista ang mga kalsada papasok at palabas ng probinsya. Yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Aurora. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, ipinatutupad ang no-sail policy sa ilang bahagi ng Bicol bilang pag-iingat sa bagyong Egay. Suspendido na rin ang biyahe ng halos lahat ng pantalan doon. Live mula sa Caramoan, Camarines Sur, may unang balita si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Susan, sa latest update ng Pag-asa, signal number 1, ang probinsya ng Catanduanes at iba pang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Nakataas pa rin ng gale warning kaya hindi pa rin pinapayagan ang paglalayag maging ang biyahe ng mga roro sa rehiyon. Dahil sa banta ng bagyong Egay, nagsuspende ng biyahe ang halos lahat ng pantalan sa Bicol Region. Matapos kasing itaas ang storm signal sa ilang lugar sa rehiyon, agad na nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Ilan sa apektado ang mga pasahero sa Tabaco Port sa Tabaco City, Albay na patungo sa probinsya ng Catanduanes. Sa bayan naman ng Caramoan sa Camarines Sur, bagamat may ipinatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard, ilang biyahero pa rin sa Bicol Port ang nagpumilit na makatawid sa kanilang islang sitio at barangay. Ayon kay Kapitan Antonio ng Barangay Bicol, mga nagpapasundo lang sa mga bangkang galing sa tatawiring isla ang umalis ng pantalan. Sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, ilang biyahero na patungo naman sa Masbate ang na-stranded din sa pantalan. Kaya ang ilang pasahero maghihintay na lamang daw na bumalik sa normal ang biyahe. Susan, sa consolidated report ng Office of Civil Defense Bicol, mahigit 5,000 ang stranded passengers at nasa 1,000 naman ang rolling cargos na hindi nakabiyahe sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region. Susan? Maraming salamat, Jessica Calinog. Patuloy na naranasan mga pagulan sa ilang pang probinsya dulot ng Bagyo Egay o habagat. Malalakas sa alon na sumalubong sa mga namamangka sa bayan ng Bulan sa Sorsogon. Pinalubog pa nito ang ilang bangka. Pinagbabawal na muna ang pangingisda sa lalawigan na nasa ilalim ng Typhoon Signal number 1. Sa Bangged, Abra naman, sinilong ang ilang hayop sa gitna ng pag-uulan. Naganda na rin ang mga residenteng lumikas at sasama raw nila ang mga hayop. Bumarin sa lugar dahil sa kawalan ng drainage canal. Sa San Andres, Catanduanes, inabot ng tubig dagat ang mga bahay sa barangay Maingaway dahil sa malalakas na alon.
Inanod pa ang ilang sanga ng puno. Ayon sa lokal na pamahalaan, pansamantala munang inilikas sa mga residente. Sa Visayas naman, tinawid ng mga commuter ang hanggang tuhod na baha sa isang temporary access road sa Lawaan, Antique. Nakakapit sila sa lubid habang tinatawid ang Paliwan River. Isinara naman sa mga motorista ang nasabing daan ayon sa MDRRMO Lawaan. Sa Catbalogan, Samar, hinampas ng malalakas na alon ng seawall sa Barangay Payao. Itinago na ng ilang mangingisda ang kanilang bangka sa likod ng seawall para hindi maapektuhan ng mga alon. Ang ilan, tinali ang mga bangka sa railing ng tulay nakatabi ng seawall. Sa Tagbilaran, Bohol, ilang araw nang hindi pumapalaot ang mga mangingisda dahil sa masamang panahon. Inilagay na lang nila ang mga sasakyang pandagat sa ligtas na lugar para hindi masira. Sa Pigkawayan, Cotabato naman sa Mindanao, bumagal ang daloy ng trapiko dahil sa baha sa kalsada. Nahirapang tumawid ang ilang motorista at stranded ang iba. Ayon sa mga residente, magdamagan naranasang ulan sa lugar. Iba't ibang proyekto at solusyon sa ilang problema sa bansa ang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kahapon. Pasado naman kaya ang sona niya sa ilan nating kababayan? Alamin sa Street Hirit Live ni Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Tinanong nga natin yung ilan nating kababayan, yung reaksyon nila dito sa napanood nilang sona ng Pangulo. Narito ang Street Hirit. Tinutukan na magtatahong si Artemio Regino ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung bibigyan niya ng grado ang presidente mula 1 to 10, ang 10 ang pinakamataas, 7 ang kanyang marka. Tumatak daw sa kanyang ipinangakong ayuda sa mga magsasaka. Maganda yung salita niya doon sa pag ng tulong, mga pananimba. 8 naman ang grade sa sona na naglalako ng mga palda shorts na si Elena Agustin. Naiintindihan daw niya na ang mga magagandang pangako sa sona kakailanganin ng tulong ng taong bayan para magtagumpay. Hindi naman natin pwedeng i-assume na lahat yun masusunod niya, magagawa niya. Kasi lahat naman ng presidente ganun ang ginagawa, nagsasalita, nangangako. Gatao din tayo, gagawa rin tayo. 3 naman ang grado ni Billy Santa Ana sa sona ng Pangulo. BBM supporter daw siya pero hindi niya nagustuhan na magbanggit ang Pangulo na planong magdagdag pa ng karagdagang tax sa taong bayan. Nako, huwag na sana kasi sa hirap ng buhay. Eh, siyempre, mahirap ang buhay, mahina ang kita. Huwag nang magdagdag. Susan, kabilang sa mga issue na natalakay sa SONA, inflation, food security, water security. Ito yung mga tumatak din sa ating mga nakausap. Ito ang Street Hirit mula rito sa Marikina Market, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.